Third straight win para sa Yokohama B Corsairs, and ating i-credit ang ating kababayang si Kai Sotto for giving good numbers, lalo na sa ngayon na kailangan nilang manalo ng manalo para makausad sa mga susunod na rounds. Isang magandang sign ito para sa ating kababayan for having another double-double game, at isa sa maganda sa mata ay ang kanyang 14 rebounds na matagal nang hinahanap sa kanya ng mga teams na kanyang pinupuntahan. Sa kanyang professional career, he is having the best season, and naway magpatuloy pa ang kanyang consistency. At kung kanyang mapapanatili ito hanggang sa dulo ng season, expect good opportunities na lalapit sa kanya. Pero again, marami-rami pa rin games, and having good games will raise more his confidence. Again, malaking tulong din ng coaching staff. Malaking bagay ang pagtitiwala at research ni Coach Aoki para sa ating kababayan. At nailabas niya ang laro nito. Kai Sotto being the best field goal shooter, and ikalawa sa efficiency ay Kawamura. Siya ang ka-give and take ni Kai Sotto. Kung umangat ang field goal ni Kai dahil sa kanyang mga love passes, umangat naman ang assist nitong si Kawamura na best sa Corsairs. Tandaan din natin na hindi pa naman maximize ang playing time ni Sotto na merong lamang 18 minutes kada game. At kung sakaling ibigay sa kanya ang 30 minutos kada laro, posibleng gumanda pa ang kanyang stats. Pero may factor din naman ang kanyang current playing time na hindi masyadong napapwersa at napapagod itong ating kababayan. Sa naganap na post-game interview ay proud na sinabi ni Kai na bumalik na ang kanyang rhythm at confidence, ay gumaganda ang kanyang feel sa laro. Pero ang the best reason kung bakit naging efficient si Kai sa mga nakaraang games ay hindi na siya masyadong nagko-commit ng maraming fouls. Ito ang sinasabi natin noon kung bakit siya pinapaupo o nababangko. Dahil minsan first quarter pa lang ay marami ng foul, pero ito'y dahan-dahan na nagamot hanggang sa ngayon. Pero ang dahilan daw noon, maybe because I was too excited to play, at nasobrahan ng kanyang aggressiveness dahil siya'y 3 buwan na nabakante bago bumalik sa B-League. Napansin din ito ni Kawamura. Simula nang hindi na foul trouble itong si Sotto ay nag-improve ang laro nito. Pero kanyang hin-highlight ang kanilang tandem na naging effective sa mga nakaraan, at malaking bagay daw ang kanilang communication sa loob ng court. Pinuri din ni Kawamura ang amazing potential ng ating kababayan at ng husay sa laro. Sabi nga natin kanina, nag-give and take si Kawamura at Sotto na parehong nakikinabang at nagka-compliment sa bawat isa. Nakuha na naman ng malapitan ang famous Kawamura to Sotto connection. Isang set play para kay Sotto, giving Kai the needed screen, giving an open space, and bang. From NBL, ito lang kanyang best tandem. Wala naman tayong masabi dahil ito ay isang MVP and good chances na makuha niya muli ang pinakamalaking award sa buong liga. Pagdating naman sa reaksyon ng mga fans, ay unstoppable daw ang kanilang tandem, tahimik daw ang mga haters, pang NBA si Kawamura at one step ahead si Kai Sotto, big improvement para sa ating kababayan. At NBA ready na raw itong si Kai. Comment down below kung ano ang inyong opinion.